So ayan, good morning, good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel. It's a Chop. So makulimlim na naman ng panahon. At kagabi ay napakalakas na naman ng hangin at ulan. So may dumating na halaman nung nakaraang araw. Dalawang araw na rin yung nakalipas pala. At pakita ko sa inyo kung anong ginagawa namin kapag may mga dumating na halaman na umaabot ng more than 2 weeks, no? Tatatlong linggo to bago dumating. At dumating dito, may mga namatay, may mga nag 50-50 at meron namang mga magaganda. Pag-aralan natin kung anong magandang gawin. Maganda rin kasi malaman to ng isang hobbyist kasi makakapili siya kung anong halaman yung matitibay sa biyahe. Kasi kung mapapansin nyo, no, kung ano ba, medyo matagal-tagal na rin kayo nag-aalaga, may mga halaman talagang sobrang titibay na parang hindi nila iniinda yung mga 2 to 3 weeks na biyahe. At meron naman na kahit na 2-3 araw pa lang sa biyahe, medyo alanganin na, di ba? So tingnan natin kung ano yung mga matitibay muna. So ito, kita ko sa inyo yung mga dumating dati. Ito yung mga mga ilang buwan na dito. Pero ito yung inabot rin ng 3 linggo bago ko na-receive. Sila galing sa ibang bansa, mga nursery. At pagdating dito, talagang alanganin. So, pansinin natin tong isa dito. Isa sa mga mahihirap i-ship, no, ay yung mga variegated na mga maninipis yung dahon. Kasi yung mga variegated ay medyo mas delicate alagaan, mas mahirap. Pero maganda naman sila at medyo high value, di ba? So papansin nyo dito, ito yung original leaf niya, malalaki na sana. Kaya lang dumating ng lusaw. At kahit yung kanyang main growth ay medyo tagilid, no? Pero after some time, nung na-acclimate, no, naka-recover ng kahit pa paano, eto na yung kanyang naging desisyon, kalagayan. So karon siya ng ito yung naging main growth na niya, no? At kita nyo medyo maganda-ganda rin naman yung kalagayan ngayon. Hindi ko alam na may pink coloration pala to ngayong araw ko lang nakita, hindi ko pa binidyo ngayon. Tapos meron siyang maliit na node growth dito sa baba. Hopefully tumuloy ito parehas. At kung gusto nyo tumuloy ito, I suggest huwag nyo agad ilagay sa sobrang araw na lugar. Kasi pag nilagay nyo ito sa sobrang araw na lugar, maaring isacrifice niya itong maliit at tumuloy itong nasa taas. So ang gawin nyo, lagay nyo sa medyo humid, tulad na itong ginagawa ko dito, at less yung init at lakas ng hangin, no? Mahalaga yung air circulation, pero hindi to the point na matutuyo yung halaman mo sa sobrang lakas o mababali, no? Isa sa mga gusto ng pitcher plant yan na medyo medyo humid at sa madaling salita medyo kulob pero may air circulation, di ba? Parang hirap ipaliwanag mo, pero makikita nyo dito self-explanatory na lang. Makikita nyo dito kulob dahil may harang, pero kita nyo sa baba, malalaki yung mga butas dyan, may mga butas dyan. Hindi talaga totally kulob, kundi parang protection lang sa napakalakas na mga hangin na maaaring ma-experience nila kung hindi ito kung hindi maharang ng plastic, di ba? So kapag nabigyan nyo ng magandang condition, ayan, tutubo yan sila na maganda. Tapos may mga halaman naman na sabihin natin na mas matibay kaysa sa mga maninipis na dahon. Ayan, syempre yung makakapal yung dahon. Ito, ayan, makakapal yung dahon yan.
Ito yung Amphilaria. Ito pala yung Mirabilis ha. Di ba Mirabilis parang dali alagaan. Tapos Amphilaria, isa rin sa madaling alagaan to, pero mas madaling i-ship, no? Or ayun nga, ipadala. Ito mga Amphilaria. Kahit potted pa to, mas maganda nga kung potted. Kahit saan parte ng Pilipinas, sa ibang bansa nga napapadala nila na Beirut. Tapos, diba? So, mapapansin nyo yan. Ito yung mga bagong growth point. Pwede nyo na nga actually paarawan to ng gusto kaya lang wala pa talaga akong time na maggawa ng bagong growing area dun sa ibang side dito ng growing ng space na maliit space namin dito para makareceive ng sunlight. Kasi maghalaga rin sa kanila na magkaroon ng enough sunlight para maipakita nila yung ganda nila. Kasi kung limited yung sunlight na ibinibigay nyo, mabubuhay nyo yung halaman gaganda at lalaki. Pero yung real color ng halaman, yung pinakamagandang kulay niya, hindi niya maibibigay. Kung mapapansin nyo dito, yung kulay ng mga halaman dito, napakagaganda, di ba? Pero kung mapapansin nyo dito sa bandang loob, ayan, ito mga variegated to, pero nawawala yung variegation nila dahil kulang sa sunlight. Minsan naisip natin, baka hindi naman stable sir yung variegation. Maaring hindi ganun katindi yung variegation nila. Pero mapapansin niyo kung papaarawan nyo, mas makikita nyo yung pagiging variegated nila. Meron namang talagang mga ibang halaman na talagang albo o yung mapuputi yung dahon tulad nito. So kahit na nasa lilim siya, ayan, kita nyo pa rin yung pagkaputi niya. Pero parang hindi talaga to yung variegated rin pala yan. Kasi in-observe ko pa to. May mga ibang clone kasi na albo na puting lahat. Ito mukhang variegated to. Hindi to yung pure na albo. Pero alam nyo ba, mas mahal yung variegated kaysa sa pure. Kasi yung pure kasi na ang dami ng kopya na tissue culture. So, ayan na. Ito yung mga dumating nung mga ilang buwan na. So, tingnan nyo naman. Yung mga matatagal na, nagpipicture. Itong isa, dumating to na alanganin, pero ngayon tingnan nyo, ang dami ng mga growth picture. Ayan, pati yung main growth niya, ayan nag-produce na rin ng mga bagong leaf. At kahit nasa lilim siya, ayan, may kulay. Bagya, constant yung... Pero pansinin nyo to, yung mga dating deep niya, kapag nasa maganda yung lighting, may mas makulay, di ba? Pero pansin nyo itong mga bago, ayan, hindi ganun kakulay, pero okay na rin. Kaya maganda talaga, medyo may liwanag talaga silang nare-receive. Mas pakita ko sa inyo yung kararating lang na 2 to 3 days ago. Ayan, ayan yung mga kararating na. So ito yung makakapal yung dahon na binabanggit ko sa inyo. Pag makapal yung dahon, pansinin nyo, parang hindi man lang ininda. Ayan, diba? So yung madadaling alagaan or i-ship, ito yung mga yung mga makakapal yung dahon tulad ng Amphilaria. Yung mga meron akong nabili rin, Truncata X Campanulata from Vietnam. So nandun yun sa dulo. So ayan, di ba? Ang ganda nung mga bari. Ito yung pinaka maganda. Pero maganda rin yung presyo. Sakit sa sa panga. Pero maganda naman. Kumbaga ito, kung bibili kayo ng halaman na ganito kamamahal, make sure na mabubuhay nyo, kasi pag hindi, magiging liability sa inyo to. Sayang. Pero kung mabubuhay nyo, mapaparami nyo, mapapaganda nyo man lang, pwede maging to, parang investment, kasi mapaparami nyo. Tulad na itong nabili kong itong maganda na to. Binili ko siya, yung mother plant, bago na ipadala sa akin, nagkaroon ng basil yata. Hindi ako nagkakamali. Ay, siguro. Yan, nandito ba ito yung basil niyan Basta, pagka na-airplan ko, papakita ko na lang sa inyo. Pero parang may isa siyang basil. Hindi ko lang malaman kung nasan ba niya.
Kasi hindi naman ito yung basil niya. Ang picture kasi nito, green tsaka white. Ayan, ang ganda nga eh. Hati pa. Tapos nagpo-produce rin siya ng pure white. Upper picture. So, ang ganda ng variegation niya. Kuwang-kuwa. Tapos dito, wala eh. Ito kasi iba to eh. Iba tong mga to. Pero mas mahal yan kapag gumanda na. Kasi sa variegated, mas mura yung green, pure green. Na, nabawa green yung picture, tapos variegated yung dahon. Mas marami kasing available na ganun sa mga international market. So, ayan, ganyan lang ang ginagawa namin kapag nalagay namin sa medyo madilim. Dun sa, halimbawa, sa mga space nyo, lagyan nyo lang sa yung medyo madilim na lugar. Pero may araw sa morning sunlight. Yun ay time ng acclimation. Pero kapag gusto nyo ng mas pakulayin, mas palakihin, ilagay nyo na sa medyo mas maaraw na lugar. Ganda nito. Lumalaki na yung picture naman ito. Minsan sinasadya namin na hindi agad palakihin kasi nga wala kaming space. Pero ito hindi na mapigilan, no? Trungkata hybrid yan na tissue culture. Ayan. So, yun naman ginagawa namin. Lagay namin sa pure sphagnum pala yung media niyan. Tapos yung dilig nito pagdating medyo wagas. Kasi gusto kong i-wash yung mga residue ng impurities ng biyahe. Tapos yung paaraw niya, hindi ko agad pinaarawan ng gusto kasi nga siguradong matitigok itong mga to kung paarawan ko agad. So ang ginagawa ko muna ay kumbaga actual na dumating dito, halimbawa gabi tulad nito, dumating gabi na, talagang ire-replant ko agad yan para makuha nila yung lamig ng gabi. Tapos kinabukasan magsisimula sila sa medyo sobrang alam niyo yun, yung dahan-dahan na acclimation ng pagsikat ng araw. Hindi yung itatanim mo, ilalabas mo agad sa lugar na to ng tanghaling tapat. So gabi ko yan, natapos ako dito madaling araw. Kaya ngayon yung time clock ko, hindi pa ako nakakabawi. So tatanim ko yan sa pure sphagnum, tapos yan lalatag ko na dito. So umpisa parang mamamatay ang mga yan, pero ang mamamatay lang dyan yung old leaf. Tapos makaka-recover na yan. Ayun yung kagandahan ng meron kayong mga propagation ng live. Kaya kung mapansin nyo, medyo successful tayo ngayon sa Nepenthes. Dahil sa blessing ni God, prayer. Tapos syempre yung basic ng carnivorous plant, yung tatlo. Siguro naman ngayon, hanggang ngayon alam niyo na yun, di ba? Yung proper media, low mineral water, tapos enough sunlight. Pag sinabing enough, hindi agad pulsan sa lahat kasi pag pitcher plant, hindi talaga ito pulsan. Kumbaga filtered sun. Naipit pa itong isang pitcher na ito. Ayan. So, tapos nun, tapos pagbukod sa pagbibigay ng tatlo na yan, yung nakatulong rin sa amin pagdating yan, yung yun nga, diligan mo ng medyo wagas, tapos sa mga susunod follow up mo ng mga misting, kasi kung dilig-dilig lang madaling matuyo yung mga leaf nila tulad yan. Yan, normal lang yan ganyan, pero pag hindi mo diniligan yan, pati aabot dito yung pagkatuyo niyan. Tapos ayusin nyo yung pagtatanim. Itanim nyo kung wala kayong live, ayan, yung etong media na ito maganda rin, coco peat and perlite, ang ganda rin yan. Solid na yung media na yan. Pero kung meron kayong live sphagnum, itanim nyo muna dito. Ito lang yung mga sobrang habang biyahe, mga 2-3 linggo na biyahe. Pero yung mga ilang araw lang, huwag nyo nang gawin to. Huwag nyo nang i-replant kasi sigurado patid ko yan pinadala kung galing sa akin. Kung kung galing sa iba at hindi potted, itanim nyo lang sa coco peat and perlite. O kung meron kayong ganito na live sphagnum or kahit hindi live, pwede nyo rin namang ilagay. Lagyan nyo ng perlite pag hindi live.
para yung aeration maganda. Pag itatanim namin to sa sa live sphagnum, halos pinapatong lang namin or kino-cover lang namin yung roots. Tingnan niyo tong variegated orchids na to. Halos nakapatong lang yan dyan, yung roots niya. Medyo tinabunan ko ng konti ng lime sa gilid. Ito lang ay stage ng acclimation. Since malaki siya, pinahiga ko lang dyan muna. Tapos hayaan ko yan na mag-produce ng panibagong mga leaf. Pag nakapag-produce na yan, i-turn over ko na to sa asawa ko kasi asawa ko to. Itong variegated orchids. Gift ko sa kanya yan. Para hindi lang ako yung may halaman. So, ayan, patong nyo lang sa live sphagnum. Tapos ayan yung magkaroon ng bagong growth. Pagka mga 2-3 buwan, usually ganyang katagal ako nag-acclimate sa live sphagnum. Minsan mas short kapag matitibay na mga halaman tulad nga ng Antillaria. Pero kung medyo alanganin dumating, pakita ko sa inyo mamaya yung alanganin. Mas matagal ko yung ina-acclimate. So, saan ba ito? Dito tayo. May mga hybrid ako dito. Ito, tulad na ito. Ito yung isang hybrid na parating ko. Tignan nyo yan. Talagang ang pangit-pangit, no? Pagka stress sa biyahe. Pero alam nyo, wag nyo lang galawin yan. Tutubuan na naman ang mga panibagong mga foliage yan. At maniwala kayo sa hindi, kahit na mga balbo na mga Nepenthes yan, gaganda't gaganda yan. Kasi meron akong dito, Heriana. Ayun yung pinakamahirap na inacclimate ko dito sa growing area ko ngayon. Hirsuta pala, Heria. So, kasi hairy teacher to. Ayan, tingnan nyo. Ayan. Halos mamamatay na to. Counted as casualties na eh. Pero yan, naka-recover. Tinubuan na naman ng bagong growth. Patay na talaga yan. Kumbaga isang leaf na lang yung natira. Tapos nung naarawan, biruin nyo, dito pa sa medyo mahangin talaga na lugar. Yan o. So, ayan, naka-recover siya. Tapos meron pa ako dun sa dulo ng mga iba na parang mamamatay na, pero ayan, naka-recover. Pero hindi ko sinasabi lahat successful. May mga namatay rin dyan. Pero siguro around lang, mga 10% or less, more or less. So, ayan. Kapag matitibay na halaman, wala kayo masyadong ipag-aalala. Pero yung mga, alam niyo yung mga hirsuta na yan. Tapos yung mga highlands lalo na, grabe. Huwag kayong matatakot. Pero ayun ang next project natin. Pagka organize na natin tong mga ina-acclimate natin dito. Mga intermediate highlands naman tayo magpo-focus. At ayun yung siguro mai-stress na naman tayo doon kasi lowland yung setup natin eh. Tapos kung mag-aalaga tayo ng highland, alam niyo na kung gaano kahirap yung pag-aalaga ng highland sa lowland. Hindi yan masyadong mapipil ng mga taga-highland kasi highland nga eh. So sa kanila madali lang yun. Pero dito sa atin, hirap tayo dito sa highland eh. Baliktad naman sa kanila. Sa kanila naman hirap sila sa lowland. Hindi ko alam kung same level o mas madali yung acclimation nila. Since Pilipinas pa rin naman to. Mataas yung humidity sa Pilipinas. So, yan. Kung mapapansin nyo, mostly acclimated naman itong mga halaman natin. Ito tingnan nyo si Echinostoma. Dito ko lang siya nilalagay sa bandang mababa yung humidity. Kasi ang Echinostoma naman Mirabilis. So mga Mirabilis talagang easy alagaan. Doon tayo sa yung mga sabi ko sa inyo, mga sobrang nadali. Bukod doon sa nakita nyo kanina, meron pa dito may mga namatay. At kasamaang palad, I think may mga variegated dito na
halos sumasa kabilang buhay na. Oo ba nailagay yan? Parang sa dulo ah. Pero yun sa dami, hindi ko na maalala kung saan ko nilagay. Nasaan ba yung mga... Meron akong ano dito, Raplesiana na ano, na variegated. Alangan. Nakakainis nga eh. Kung alin yung nag-iisa nating variegated na Raplesiana. Ayun pa yun nadali. So hindi ko lang kung saan ko nailagay. Pero nandito yung ano, Truncata X Campanulata. Yan. Tingnan yan. Sama-sama ko lang yan tinatanim. Pero may mga tag yan every tabi nila. Ayan o. Kung anong mga halaman yung... Kaya daw nagsasama ng halaman na magkakamuka. Tulad na ito. Ayan. Curly wing. Ito yan o. Curly wing. May wing tapos curly yung pinakatangkay niya. Tapos ito, Raplesiana X Echinostoma tricolor. Pag ito, nagbuga to ng Echinostoma na ano, meron na nga yata eh. Ayun. Pag ito, nag-Echinostoma na ano, na yung alam niyo yan, yung ngipin parang mutated. Ganda nito. Raplesiana kasi ito na ano, ay cross nila sa ano, Echinostoma na i-cross nila sa lap. Anyway, hinahanap ko yung variegated na ano, Raplesiana para ma-sample ko sa inyo. Pero ayun talaga, halos walang green na leaf. Talagang itim. Parang tulad ng Mirabilis na pinakita ko sa inyo kanina. Talagang itim na itim. So pagka ganun yung ano, lagay nyo lang sa live spag. Mas ganitong ano, ganitong quality o magandang paglagyan. Pag ganitong quality pinaglagyan nyo, iwanan nyo lang, hayaan nyo lang. Tapos diligan nyo ng regular na hindi siya yung tuyong-tuyo. Yung keep it moist but not too wet na kataga natin sa carnivorous plant. Ganun lang gawin nyo. Pag na successful yung ginagawain, ganito yung mangyayari. Makaka-recover yan. Sabi ni Mrs. Kala ko isang growth point lang yung inacclimate natin sa taas. Dalawa daw pala. Ayun nga, dalawa. Isa sa baba. Ayan, isa sa baba, isa dito. Ito, ano lang to, normal lang yata ito na ano, na Raplesiana. Pero at least nabuhay. So ilagay nyo lang sa ganyan na live sphagnum. Ipinatong ko lang yan eh. Sabi ko, bahala na kung mabubuhay. Ayan, nabuhay. So hayaan nyo lang yan, mabubuhay yan. Kahit na yung mga nalbaw naputol sa biyahe. Ito hindi ito naputol sa biyahe, kinain to ng daga dito. So ayan. Kinain ng daga, inabayaan ko kasi maayos naman yung roots niya. May mga leaf na maayos, yung new growth lang. So ayan, tinubuan ng dalawang growth plate sa kabila. Grabe yung daga, no? Nginat-ngat pati yung loob ng growth point. At least, tumubo pa rin. So, move on tayo dito. Dito yata yung ano. Oh, ilagay yan. Hindi ko matandaan. Kasi lahat ng variegated dumating dyan ko nilagay. Siguro hindi ko na-identify na variegated yan. Ilagay ko sa ibang lalagyanan. Yun kasi yung sinabi ko sa kanyang nawala ng ID. Ito yata. Ito. Ayan. Ito yata. Tapos meron pang isa yan na talagang... Ito. Yun. O, tignan nyo. Ayan. Ito medyo may pag-asa pa tong isa. Itong isa medyo talagang parang walang-wala na eh. Ayun, talagang wala. Pero may kung nakikita nyo dyan, may parang green pa sa katawan. Tinanim ko yun sa live kasi naniniwala ako na kaya niyang makarecover. Ito,
Pagka ganito, ibig sabihin mali yung ginawa ko dito. Aminin ko na sa inyo, pagka ganyan. Ibig sabihin, hindi nakatanim to na maayos sa sphagnum. Maluag. Ibig sabihin, hindi siya naka-firmly kapit sa sphagnums. Ayan o. Saan ba to? Ito yung tinamad na tanim eh. Yung pinagsama mo yung bungkus tapos nilagyan mo lang ng pure sphagnums. Diba? Ang papangit nila sa umpisa. Pero hintayin nyo lang yan. Pag tumubo na yun yung growth niyan, magugulat kayo kung gaano kaganda yan. So, pagka ganyan, huwag nyong ilabas yan, sigurado matutuluyan yan. So, dyan nyo lang yan. Kung kailangan ilipat sa, ayan, may mga fresh naman dito, baka ilipat ko yung iba dyan. Para mas kapit yung ano nila, root system nila. Ayan, dyan ko yung ililipat sa susunod. So, ayan, ganun lang yung gawin nyo. Huwag nyo agad na paarawan ng husto kapag stress yung halaman. Medyo lagyan nyo ng filtered light. Tapos lagay nyo sa medyo humid na lugar. Huwag galaw-galawin yung root system. Make sure na yung roots nakakapit talaga sa media. Hindi nakapatong lang. Tulad nung ginawa ko dito, tingnan nyo. Pangit, diba? Pero mabubuhay naman yan. Alam nyo ko, kahit na pangit yung pagkakagawa ko dyan, alam ko mabubuhay yan kasi nandito siya sa setup na, na higher humidity. So mabubuhay pa rin yan. Mas matagal lang yung pagganda niya. No? Pero syempre hindi ko pababayaan na ganyan yan. Nalaman ko na hindi maganda yung pagkakatarin niya. Ililipat ko na yan sa ibang mga paso. Or ganito, ito yung mga pang ICU ko. Imbis na i-cover ko ng plastic, nilalagay ko na lang dyan. Kasi mas safe sila dyan dahil may antibacterial yan, antiseptic properties yung live sphagnum. Tapos may air circulation pa kaysa nakalagay siya sa plastic, sa ICU sa plastic, di ba? Walang air circulation, malaki yung chance na mag-rot. Pero pag maganda yung air circulation, may liwanag na na-receive, mas mataas yung chance niya na tumuloy. Yan. Ewan ko kung nagigets nyo. Sa umpisa siguro mahirap i-pick upin lahat-lahat. Kasi kung naririnig ko to nung hindi matigas pa yung ulo ko. Mahilig kasi ako magpulsan kahit sa mga pitcher plant. Tamad ako mag-setup ng gantong may mga plastic. Hindi ko to gagawin unless hindi ko nakita dun sa isang grower sa silang na kinukuhaan ko dati ng halaman. Parehas kami ng supplier ng halaman noong time na yon, sabi ko. Pero hindi ako dumidirekta dun na sa supplier ko, supplier namin. Sa kanya na ako nabili kahit mas mahal yung halaman niya. Alam niyo kung bakit? Kasi ang tagal kong i-acclimate yung halaman na nabibili ko. Samantalang sa kanya ang ganda ng halaman niya, ang tibay. Pero limited yung mga ano niya doon, limited yung paso niya, paso ko ang gaganda. Tapos yung paso niya, mga lalagyanan ng biskuit, skyflakes, ng stick ko. Tapos yung mga paso na malalaki na hindi mo makikita sa mga paso ng carnivorous plant, kundi yung mga paso ng mga ordinaryong halaman. Tapos yung media niya, kokopit, orchid, ano ba tawag doon? Yung orchid bark ba tawag doon? Basta yung mga kala mo hindi pang carnivorous plant ng mga media. Pero ang gaganda nung halaman niya. Sabi ko, anong diferensya? Tapos nung nandun kami mag-asawa yung pumunta doon, binike lang namin. Sabi nila, so ito lang yung sikreto namin dyan. Nilagay lang namin sa ilalim, tapos merong mga plastic tulad nito, yung pinakikita ko sa inyo ngayon. Nung una hindi ako makapaniwala, sabi ko, anong malaking na itutulong nito sa growing condition nila. Samantalang ganito rin naman ginagawa ko dati. One thing na magkaiba pala kami, kahit na kinocoveran ko ng ganito yung halaman ko, ay yung magandang air circulation. Yung kasi yung cover nila hindi totally sarado. Yung makeshift lang, ganito lang yung sa akin cover na cover, halos walang hangin na pumapasok doon sa cover ko, diba? Ito kapag ka naka-recover tong mga halaman ko dito,
kumbaga nakalampas na siya dun sa period ng intensive care kasi nga nasanay na sila sa may hangin na pumapasok dun sa nila sa kumbaga dun sa microclimate na binibigay mo sa kanila, 'di ba? Samantalang yung naka-plastic, kapag binuksan mo na sa plastic yun, i-acclimate mo uli, 'di ba? Double acclimation. Pero pag dito, ang bilis ng transition ng acclimation. Kapag na-acclimate mo na dito, ayun na yun. Pwede mo ng taon bago baguhin yung setup. Kung gusto mo man tong i-outdoor talaga na walang cover, pwede na, no? Hindi aabutin na sobrang tagal at wala na yung risk na kapag binuksan mo yung plastic na yon na laging 100% humidity, mamamatay yung halaman mo. Although pwede mo naman gradually 'di ba, buksan, pero dito napansin ko mas madali talaga. Pati dun sa mga nakabili rin, no, nakita ko na sa kanila hindi na nila ginanto pero ang ganda pa rin ng mga halaman nila. So ayun, no. Kaya pag may napunta dito, ito lang yung sinishare ko sa kanila. At nakukuha naman nila, no? Mahirap lang talagang i-picture out kapag sa salita nyo lang naririnig o sa books or sa mga sa mga books nyo lang nababasa. Kasi hindi nyo makita yung actual. Pero ito, pinapakita ko sa inyo na ito talaga yung this is the way. Ayan. So, pati itong mga cephalotus natin, kompleto na naman yung lineup nila kasi dinagdag ko na dyan yung mga yung nasa labas na isa. Iniisip ko rin na ilabas na to lahat, pero nung nung kinumpirma ko yung laki nung picture nung nasa labas at nung nasa loob, tingnan nyo, mas malaki yung picture ng mga nasa loob. So ibig sabihin nakakatulong yung humidity pa rin kapag ayan. Although hindi naman siya ganun kabilis lumaki, pero kung lalagyan ko siguro to ng ilaw, ayan, makikita ko yung tunay na kulay na ito at mas mabilis lalaki. Pero tayo ito yung mag-stage natin na gumagana naman, bakit natin babaguhin pa, di ba? Siguro kung grow light, kung may mabibili ako pwede naman, pero as much as I can, no, yung pinaka-practical na way yung gusto kong i-apply dito sa alaga ako para sustainable, diba? Kasi ito, tulad na itong cephalotus na tingnan nyo, mag-iisang taon na dito. Diba? Ilan pa lang yung nadidispose, diba? So kung sakali na i-grow light ko to, yung magiging expenses ko dito ng maintenance mas tataas kaysa dun sa magiging pakinabang ko dito sa halaman. So kaya ang ginagawa ko dito yung mas practical. Ayan. So magigit siguro yan ng ibang mga yung iba nagbebenta rin. Ayan. So ito lang naman, madali lang yung pag-aalaga ng feature plant. Kahit na ilang linggo sa biyahe, kapag alam mo yung gagawin, hindi ka na ganun kakabahan. So dati kapag nakakita ako ng ganyang halaman ng itsura, kabado na ako. Ang gagawin ko yan, i-replant ko na, tatanong-tanong ako. Sa dami ng tinanongan ko, iba-iba yung suggestion nila. Paulit-ulit ako ng setup, paiba-iba ako ng setup. Bago ko pa malaman kung ano talaga yung gusto ng halaman at ano yung problema talaga niya, napatay ko na yung halaman. Kasi kakagalaw ko. So the only thing that you need to do kapag may problema yung halaman, kung ginagalaw-galaw nyo, iwasan yung galaw-galawin, lalo na yung root system. Kasi yung root system niyan, ayaw nilang laging ginagalaw. Tapos hayaan nyo lang na may consistent na maayos na growing condition. Ngayon lang ako nakikita ito. Pakita ko lang sa inyo. Patalastas ulit. Ayan, Rebecca's offer. Hi, upper picture. Ganito pa lang itsura ng upper picture ng Rebecca. Habang nagbibideo ko, napansin ko, may ganun pa lang picture sa Rebecca.
Ang lower feature niyan, parang eto lower yata. Ito eh. Upper na rin no. Ayan, medyo ganyan yung itsura niya. Mas bilog yan. Ano ganito, mga lower feature. Ang galing. Ang mga feature plan pala talaga. Yung mga upper feature mas matutulis eh no. Parang wine glass. Anyway, 35 minutes na pala tong kadadaldal natin dito. Sana kahit na medyo magulo tong kagigising ko lang yung guide natin. Pulutin nyo lang yung mga mahalaga. 'Di ba? Paulit-ulit na lang, huwag nyong gagalawin. Ilagay sa maayos na media, diligan ng sakto lang. 'Di ba? Tapos yung maayos na liwanag na marireceive nila. Yun na yun. So, iwasan nyo pala ito panghuli. Kung may nakaabot pa dito, iwasan nyo muna yung mga chemicals. Kung marami kayong halaman. Pero konti pa lang, sige, kayo. Eksperimento kayo dyan sa fertilizer, pesticides. Pwede pa naman yan. Pero kapag ganito nakarami yung halaman nyo, hindi na practical yung mag fertilizer ka. Kasi sa Philippine setting, napaka-humid ng Pilipinas. Kapag ka nag-fertilizer ka, tapos high humidity yung klima natin, napakagandang fungus, growing condition naman, tumubo yung mga fungus, yung mga algae. So, good luck sa atin. Kasi ito nga, wala pang fertilizer, ganyan na yung nangyayari. Ito hindi naman malalang fungus yan, pero meron at meron. Diba? Meron at meron. Imagine kung meron pa akong fertilizer. Nakikita ko na si Slimer dyan, si Poporing. Ayan. But anyway, mag-aasikaso muna ako. May isang order ngayon ng Dutch. Natutuwa naman ako na yung mga, ewan ko kung napapanood nila tong video natin. Pero ayun kasi yung suggestion ko ngayon, Dutch yung bilhin nyo. Kasi yung Dutch yung pinakamaganda natin na BFT na upright growth na matibay. Ayan. Kasi kung bibili nyo lang bawa yung Diyos, paganda pa lang yan, pagising pa lang. GJ Giant Form, although maganda na rin naman, pero pagising pa lang rin yan. Yung Pirana maganda, pero yung iba, ito gumaganda na rin. Si Salmon. Yung talagang magaganda na ngayon, yung matakaw na Devil Eye. Ayan, may kain na Devil Eye, Bloody Nurse, magaganda ngayon. Saka yung BC Kakariki, yun yung magaganda natin ngayon. Pero yung iba, pagpahingin muna natin. Wala lang akong masyadong time ngayon sa i-delist yung ibang mga plant natin sa Shopee, pero i-delist ko yan kasi yung iba hindi pa ganun kagaganda. So may naibibigay pa naman tayo, kaya lang darating yung time na wala tayong may bibigay, magkakaroon tayong penalty kay Shopee. So ayun na muna, at ako yung mag-aasikaso na. God bless po, bye bye.